Hi guys, Milov Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? So let's see first kung ano yung mararamdaman ninyo. We have here the King of Wands. Okay, so parang punong-puno kayo dito ng passion. And then we have here, Three of Pentacles and Five of Wands. Para kasing napaka-passionate dito na makipag-ayos or ayusin kung ano man yung naging conflict. So, pwedeng kayo yung gagawa ng way para magkaayos kayo ng jowa mo or ng person mo. Okay? But tingnan natin, ano ba kasi yung naiisip mo or maiisip mo kaya makikipag-ayos ka. So, we have here the Seven of Wands. Pwede kasi na itong person mo siguro ay nagmamatigas, napaka-stubborn, kaya parang ikaw na yung gagawa ng paraan para makipag-ayos sa kanya. Okay? Lalong-lalo na if yung person mo is fire sign. Maraming fire cards dito sa reading na to. So, malaki yung possibility na yung person ninyo ay fire sign. And you might want to look into Leo reading kasi ito rin yung unang card na lumabas sa kanya. Baka nadamay yung energy nyo doon, lalo na kung mahilig kayong mag-cross-watch. So, you can also watch that. Okay? So, nakikita ko nga dito yung parang napaka-aggressive. Pwede ngayon, aggressive yung approach ninyo. Talagang motivated kayo na parang gusto ninyong gawa na ng paraan. Gusto ninyo na maayos na itong conflict na ito. At parang handa ka, kumbaga, na ibigay sa kanya lahat ng atensyon, panunuyo, ganyan, para lang magkaayos kayong dalawa. Pero tignan natin kung ano yung nararamdaman nitong person mo na ito sa'yo or kung ano yung naiisip niya. So, we have here the Eight of Wands. In fairness sa kanya, gusto rin naman niya na magkausap kayong dalawa. Okay? And then, pero we have here the Ten of Wands. Medyo naiisip pa rin niya kung ano yung naging problema between the two of you. Parang hanggang ngayon, hindi pa rin siya makaget over doon. Bit-bit pa rin niya. And then, we have here the King of Pentacles. Parang, ang nangyayari, gusto man niya na maibigay sa'yo yung mga gusto mong mangyari, hindi niya magawa kasi parang ang daming problema. And then, we have here the Three of Cups. In fairness din sa kanya, gusto rin naman niya, kumbaga, na makipag-ayos. Pero, hindi ko alam, baka ma-pride lang siguro siya. Or pwede siguro na ikaw yung may mali, na ikaw yung kailangan na may ayusin, kaya siya yung nagmamatigas. Pwedeng ganyan. Okay? Pero tignan natin, ano yung problem dito, ano yung challenge dito, kaya hindi kayo magkaayos-ayos. So, we have here the Eight of Pentacles. So, this is yung trying to work things out ninyo, which is the challenge nga, sabi ko na. We have here the Page of Swords. So, isa sa mga challenge is yung communication ninyo with each other. Hindi talaga kayo magkaintindihan. Or pwedeng every time na nag-uusap kayo, nagkakaroon pa rin kayo ng conflict, nagka-clash yung mga opinions ninyo. But in fairness naman, there is love there. Okay, yun nga lang, there is also discontentment and disappointments. Kumbaga, hindi sumasapat yung pagmamahal na yon para masustain yung relationship ninyong dalawa. Kasi pwedeng mas nasasapawan ng problema or ng pagkaaway yung
pagmamahalan ninyong dalawa. So, yun, kumbaga, yung kailangan ninyong ayusin, maybe to work on your differences. Okay? Pero tingnan natin, ano kaya yung magiging outcome nitong eksena na ito. We have here the 9 of Pentacles, the 10 of Cups, and then we have here the High Priestess. You need to really make a decision. What is it that you really want? Okay? Kasi kung gusto mo na magkaroon kayo ng masaya na relationship, ganyan, kailangan mong maging maybe kampante, secured, confident with yourself. Maybe isa yun sa mga nagiging problema in your relationship. Pwedeng masyado kang insecure, na pwedeng dahil sa insecurity mo na yan, masyado kang nagiging possessive, clingy, kaya kayo nagkakaroon ng problema. Okay, and then we have here the 2 of Cups, the 3 of Swords, and then the 6 of Swords. Okay. So, the outcome is pwede kayong magkabalikan nito, pero hindi magtatagal. Maghihiwalay din muli kayo. At may lalayo ulit. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? Ano kaya yung mararamdaman ninyo? So, we have here the 8 of Cups. Parang hinahanap ninyo yung sarili ninyo. Hinahanap ninyo yung nawawala sa buhay ninyo. Parang hindi kayo ganun ka-happy. Hindi kayo ganun nakaka-content. Okay, so you are seeking something that will make you feel whole. Okay? And then we have here the 5 of Pentacles. Talagang nakakaramdam kayo dito ng kalungkutan, sadness, loneliness. Okay? Kaya parang naghahanap kayo siguro ng pagmamahal ng kalinga. And then we have here the 3 of Swords, lalo na dun sa mga kakabreak pa lang, talagang heartbroken pa rin kayo dito. And you are kind of hoping na magkabalikan pa kayo noong person mo. Okay? Pero tignan natin ano kaya yung naiisip ninyo. Maiisip ninyo, we have here the Ace of Pentacles. So, naiisip mo na sana magkaroon pa ako ng relationship, or sana magkabalikan kami, maging seryoso yung relationship namin. And then we have here the 6 of Swords na magkaroon nga ng mga gandang pagbabago, na bumalik pa siya sa'yo, ganon. And then we have here the Queen of Wands. Parang hindi ko alam kung may third party ba dito. Na pati yun, hindi talaga maalis sa isipan mo. Okay, na talagang every time na naaalala mo yung third party na yon, talagang durog na durog ka dito. Okay? Pero tignan natin ano kaya yung nararamdaman at naiisip nitong person mo towards you. So, we have here the Ace of Swords. Parang gusto niya makipag-communicate sa'yo. Okay? Parang bigyan linaw ang mga bagay-bagay. And then we have here the 4 of Swords. Pero sa ngayon, parang gusto niya munang mag-chill, mag-relax. Okay? And then we have here the Knight of Cups. Pero meron pa rin naman siyang feelings para sa'yo. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit naiisip ka pa rin niya na gusto niya na makipag-usap sa'yo at bigyang linaw ang mga bagay-bagay. Kumbaga, attached pa rin siya sa'yo. Attracted pa rin siya sa'yo. Pero yun nga lang talagang sadyang naging toxic siguro yung relationship ninyo. Kaya parang time first muna siya. Gusto niya munang magliwaliw. Ganon. Ayaw niya muna na mag-isip at mamroblema.
parang umuiwas muna siya. Okay? Pero ayun nga, may feelings pa rin naman siya sa'yo. Pero tingnan natin na maigi. Ano ba yung humahad lang para makipag-communicate siya with you? So we have here the Ace of Wands. Pwedeng right now, nag-i-enjoy rin siya sa pagiging single niya. Pwedeng ganun. Humahad lang din talaga yung toxicity sa relationship ninyo. Humahad lang yung parang naiisip niya yung kaguluhan na nangyari between the two of you. And then we have here the Strength card. Pwedeng yung pride din siguro niya. And then we have here Temperance. Maybe feeling niya this is not the right time to communicate with you. Parang siguro naglalaylo muna siya. Nagpapalamig muna. Ganyan. Okay? Pero tignan natin ano kaya yung magiging outcome nito. So, we have here the Hierophant. So, pwedeng makikipagbalikan pa rin yan sa'yo. Okay? And then we have here the Empress and yeah. Malaki yung chance na magiging kayong muli. Okay? May chance din na mabuntis ka. Or kung hindi mabuntis, ibig sabihin, pwedeng may anak na siguro kayo nito or pwedeng kasal na kayo nito eh. So, pwedeng maayos pa yung relationship ninyong dalawa. And then, we have really 7 of Wands, 10 of Swords. Parang, kailangan lang talaga na magpursige para maresolba yung mga problema ninyong dalawa. Okay? Pero nakikita ko din dito na isa sa inyo might feel trapped in the relationship. Parang helpless. Okay? Kasi pwedeng maulit lang muli yung mga problema na nangyari sa inyo before. Lalong-lalo na nga kung hindi ninyo mapag-uusapan na maigi, kung hindi ninyo maisasaayos. So, it will just be the same problem all over again. Okay? Kaya rin nandito siguro si Ace of Swords which talks about communication. Okay? But these are 3 aces. So, malaki talaga yung possibility na magkaroon pa kayo ng new beginning with this person. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? So, ano kaya yung mararamdaman ninyo? We have here the Lovers. So, parang punong-puno ng pagmamahal. And then, we have here the 5 of Swords. Yun nga lang, itong pagmamahal na ito, parang, maybe it's somebody with dishonest character. Parang sinungaling itong tao na ito na kailangan mong layuan. Pero, hindi mo magawa. Kasi talagang para kang tameme sa kanya, parang ganun. Or para kang isang suyo niya lang sa'yo, bumibigay ka. Especially if you are dealing with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? But tignan natin ano ba yung naiisip mo. So, naiisip mo na, we really love each other. Okay? Mahal na mahal niya talaga ako, kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. And then we have here Temperance card. Naiisip mo, siya yung soulmate ko. We are meant to be together. And then we have here the 8 of Wands. So talagang in love na in love siya sa akin at in love na in love ako sa kanya. Kahit na nung problema pa ang dumating sa amin, kahit mahirap, ganyan, kakayanin namin dalawa as long as mahal na mahal namin ang isa't isa. Ganyan. Okay, so kahit na nagsisinungaling siya sa'yo, kahit na may mga bagay kayong pinag-aawayan, maraming problema, it's like you don't care as long as
mahal ninyo ang isa't isa, or as long as naandyan siya, hindi kanya hinihiwalayan, okay, okay lang sa'yo. Okay, pero tingnan natin ano kaya yung nararamdaman at naiisip nitong tao na ito towards you. So we have here the 7 of Cups. You are just an option. Okay, parang sige, tayo muna habang wala pa akong nakikita na iba. Or sige, tayo pero meron pang iba. Ganon. Okay. And then we have the 2 of Wands. Parang marami pa siyang iniisip para sa future. Kumbaga marami siyang iba yung priority niya. Pero pwedeng naiisip niya na in the future baka hindi rin maging kayo kasi nga open pa siya para sa ibang option. Hindi siya totally committed to you. Hindi siya nakalock in sa iyo. And then we have here the 9 of Swords. So medyo pwedeng marami rin siyang iniisip ngayon, pinaproblema. Kaya hindi siya totally na makapag-commit sa'yo. Parang ang dami niyang kailangan na asikasuhin. Yeah, parang work. Okay. Parang he or she is staying around just to see, will this work out or not? Parang ganun eh. Parang, sige dito muna ako, tignan ko kung pwede ito, kung meron to magandang patutunguhan in the future, pero kung hindi, meron pa akong ibang option. Ganyan. Pero tingnan natin, ano ba yung problema talaga kasi dito. We have here the Knight of Cups, the Sun. Ang problema is, pwedeng hindi kasi siya happy. May doubts siya dito, oh. Yes, there is love for you, pero even though there is love, parang the problem is yung happiness. Kaya hindi siya sure, hindi siya totally happy, kumbaga, sa relationship ninyong dalawa. And then we have the King of Pentacles. Parang hindi niya kaya na i-provide sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Kaya nagkakaroon siya ng kaya nagdadalawang isip siya about you or your relationship with each other. Okay? But let's see, ano kayang magiging outcome nito. We have here the Wheel of Fortune, so pwede pang magbago. Okay? And then we have here the Devil. And then we have here the Three of Pentacles. In fairness naman, parang mas magiging strong yung bond ninyo sa isa't isa, yung attachment ninyo with each other. It will become stronger. So, pwedeng dahil doon, magkakaroon ng mga pagbabago dito sa situation na to. And things might actually work out between the two of you. And then we have here the Page of Wands. And then we have here the Empress. Pwedeng isa siguro sa mga conflict here is age gap. Kaya medyo nagdududa siya about that. Pwedeng kayo yung mas matanda. Ito medyo bata pa. Kaya yung focus niya medyo hindi pa concentrated on you. Kasi pwedeng nasa ano pa siya, sa age pa siya na gusto niya munang mag-explore. Okay, marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya. Hindi pa siya sigurado sa kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Habang ikaw, ready ka na to settle. Okay? Pero siguro, as time goes by, pwede pang magbago yung isipan niya. Kaya parang magsiseryoso na siya sa'yo. Okay? And then we have here the Ace of Cups. Yeah. So, you will have eventually a very happy relationship with each other. Okay? Pero kung kailan, hindi natin alam. Pero hanggat hindi nangyayari yung time na yon, along the way, you might encounter some problems. But these problems will help the both of you
grow stronger. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.